Ang tingin ko lang dito sa nangyaring ito, dito sa sinasabi ng House Committee on Justice, exploratory hearing, di ba? Para silang nagkakandak sila ng further clarificatory hearing. In legal parlance and among investigators, when you conduct a clarificatory hearing, you limit your questions to the complaint that is filed before you. You limit your questions to the evidences that are on hand. You do not call other witnesses or gather other evidences that are not included in the complaint. For that would be already acting on behalf of or taking the cudgels for the complainant. So dito, sinong complainant ngayon? Parang lumalabas dito, pagpatawad ako ng mga miyembro ng Committee on Justice, kasi karamihan doon kilala ako. Karamihan doon ay nagkaroon ako ng ibig sabihin opisyal na trabaho sa kanila. Pagpatawad nila. Pero nangyari dito, parang ang nagiging complainant dito pagdating ng araw will become the Committee on Justice and not the ones who really filed that impeachment complaint against the Vice President. Okay. So, at least... Sa akin, itong nangyari na ginawa ni Madriaga, insulto ito sa aking kahirapan. So, sabi mo nga, kaibigang Henry, matagal taon na hinalagaan kong aking integridad. Matagal na taon na ako'y naghirap ng kahirapan. Ngayon nagtatamasa ako ng kahit papano ng fruits ng aking retirement. Sisirain mo pa yun? Iinsultuhin mo pa ako? Ano po ba ang inyong magiging desisyon sakaling ipatawag naman po kayo sa House Committee on Justice? Kayo po ba ay willing na pumunta at magsalita? Well, why not? If they will seek for my opinion, but ganun sinasabi ko, sana itigil na nila yung sinasabi ng clarificatory hearing because it is resulting in a fishing expedition. And I think Chairperson Luis Tru understands what I'm talking about. A fishing expedition is not, kumbaga sa it's looked upon with disfavor kasi parang naghahagilat ka lang ng ebidensya para ibin mo ang isang tao. Ang nangyayari, sinisiraan mo naman yung ibang tao bago mo maabot yung iyong ma-attain yung iyong objective. Hindi naman maganda yun. Okay, Justice, ang parang pinalalabas po rito ay talagang si Ginoong Madriaga ay lubos at lubha ang pagtitiwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte para ang isang ombudsman ay ipagkatiwala sa kanyang mga kamay at ang pagdideliver ng pera ay iiwanan na lamang sa isang parking lot. Ito ho ba'y... Does it make sense? I'll go straight. Does it make sense? Of all the people na na-meet ko sa buhay ko mula ako estudyante, the smartest of them all is Rodrigo Roa Duterte. Hindi masalita, pero ginagawa ka agad. Nung siya naging presidente, alam natin lahat sino yung malapit sa kanya at katiwala niya. Yan ay walang iba kundi si Senador Bongo. Diba? Siya ang pinakatiwala ni Digong. Sumunod si Medjaldia na tinuturing natin, kinikilala natin bilang best friend ni Presidente. So kung ikaw si Presidente Digong, bakit hindi mo na lang sabihin kay Bongo, bigyan mo nga ng pera yan si Martires. Padala mo ng 10 maleta, di ba? Bakit pa iuutos mo sa iyong katulong, sa iyong driver? Diba? Para ano? At saka, okay, marami kaming common friends si President Duterte dahil pareho kami galing sa San Beda. Ang dami naming common friends. Bakit hindi yun ang tawagin niya? Sana tinawag niya halimbawa yung dating chairperson ng PAGCOR, Fred. Kaibigan mo si Sammy. The
bigyan mo ng pera to. Ito yung pera. Eh, ang problema ay yung sinasabi ni Madriada, ilang milyon ba yun? 35, binabanggit niya. Oo, 35. Pero yung 35, one time na binigay niya. Opo. So, sino binigyan niya? That was in the original affidavit. And even in the supplemental. Saan ako pumasok na picture? Kaya pilit na pinasok ang pangalan ko eh. Kung sino man yun, pinagsa Diyos ko na lang, Henry. I am always reminded, pasensya na kung ako'y medyo tataliwas ng kaunti, but I'm always reminded of that first day in the novena of the Divine Mercy na sabi ng Panginoon kay Sister Faustina, bring to me all mankind, especially all sinners. Kaya pinagsasad Diyos ko na lang sila lahat. Gusto lang sirain ako, let him go ahead. In the meantime, let me just enjoy also my life. Pakipag-usap sa mga kapareho kong mahihirap, makipagchismisan sa katulad mo, kay Beo Macalma, kay Arnold Clavio, doon lang naman. Doon naman, masayang buhay ko na dyan. Chismisan Pero talaga, ako, Justice. ng pera. Una-una, Marites. ako bibigyan ni Digong ng pera. Isa tagal ko na nakilala si Digong eh. Noong estudyante yan, nakikita ko yan. Ang alam ko, sigarilyo lang, nasa medyas pa eh. Pero, Noong estudyante kami noon, kasi kulang sa pera. So, ang sigarilyo mo, ilalagay mo sa medyas mo.